Ang ganitong proseso ng pagpili ay tinatawag sa economics na ano? Anong tawag dito sa economics? Sa language ng economics? Ito po yung opportunity cost. Ang halaga ng bagay na isinakripisyo upang makamit ang mas mahalaga. Anong halimbawa niyan sa individual? No? Ang isang estudyante ay may 500 pesos lamang. Maaari niyang piliin kung bibili siya ng aklat o kakain sa labas. Bibili siya ng aklat, no? Yung textbook niya sa school, o kakain sa labas doon sa Mall of Asia, Philippines. Kung pinili niya ang aklat, for example, kung pinili niya ang textbook, ang opportunity cost ay ang pagkain na isinuko niya. Yun po. No? Sa pambansang halimbawa ang pamahalaan ng Pilipinas, ay may limitadong budget. Tama po ba? Kailangan pumili kung punduhan ang healthcare o defense. Ang pagpili ng healthcare ay nagpapakita ng prioritization based on social welfare. Okay? So, bakit hindi inuna ang defense? Father, Sister Fatima. Bakit hindi inuna ang defense, ang inuna ang healthcare? Dahil mas prioritize ang health. Prioritize ang health based on social welfare. Defense. Hindi. Ang pagpili po ng healthcare ay nagpapakita ng prioritization based on social welfare. Opo. Kaysa doon sa defense. Wala man tayong kalaban. Barakallah, Sister Fatima. Kunin natin sa Islamic economics. Ito. Comparative na tayo. Sa Islam, ang zakat at wakaf, may subject po tayo na wakaf inshallah. Next time. Ang zakat at saka wakaf ay mga paraan upang gamitin ang yaman sa mga mas mahalagang pangangailangan ng lipunan, gaya ng mahihirap, edukasyon at kabuhayan. Ito ay Islamic prioritization batay sa maqasidus Sharia. May subject din kayo inshallah sa maqasid ng Sharia, objectives of Islamic law. Yan po yan, layunin ng batas Islamiko. Ano po yung pananaw ng Islam sa ekonomikong pagpili? Al-ikhtiyarul iktisadi o economic choice. Ang Islam ay hindi tumatanggi sa konsepto ng pagpili at kakulangan, scarcity. Ngunit, binibigyan nito ng moral at spiritual na direksyon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wabtagi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunya sa Islamic culture din, no? Ang hanapin mo sa iyong tinanggap mula kay Allah ang kabilang buhay at huwag mong kaligtaan ang bahagi mo sa daigdig. Tingnan yung Islam, kompleto po. Wag natin hindi na ako magtrabaho kasi mundo lang ito. No. Kailangan mo, yumaman. Bakit? Para makatulong ka sa mga mahihirap. Tama po ba? Ano yung tulong mo sa mahihirap? Al-wakaf. No? Yung wakaf at saka yung zakat. Allahu Akbar. Ano ibig sabihin nito? Wabtagi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ibig sabihin, ang pag-una sa mas mahalaga ay hindi lamang base sa material na halaga,
kundi sa halagang moral at panlipunan din. Ang Islamikong ekonomiya ay nagtatuguyod ng equilibrium. Meron din saan? Saan sa sa conventional economics. Sa economics po, meron tayong demand. Kung wala, ito walang economics. Demand at saka supply. Okay. Dito, meron pang pangatlo. Isa, dalawa. Anong pangatlo nila? Equilibrium. O kuha natin yan inshallah. May topic tayong ganito. Baka next week inshallah. Equilibrium. Brium ba yan? Paano pagbasa niyan? Equilibrium. Ibig sabihin, Equilibrium. opo, itong demand, Equilibrium po. Okay. Sa Maguindanon English, not American, not British, equilibrium. Ikaw, Sister Fatima, ano sa'yo? Yun po. Parang Maguindanao, equilibrium. May topic tayong ganito. Demand, supply next week, inshallah. Prepare na kayo. Inshallah. Supply, demand, supply. Demand, supply, at saka equilibrium. So, naintindihan po ba niyo ano ibig sabihin nito? Ito ay sa gitna ng demand at saka supply. Inshallah, kukunin natin yan. So dito, ang Islamic ekonomiya po ay nagtataguyod ng equilibrium, balanse sa pagitan ng material at spiritual welfare, no, between the demand and supply. Wahakada. Okay, sana tayo. Bakit nagkaganito na yung natin? Alisin muna natin, magulo. Barakallahu fik. Okay. Ano po ang khulasatul kalam ninyo, ya ikhwani wa akhawati? Okay, magbigay muna ako ng khulasa. Sandali. Sa ekonomiya po, sa economic logic, ya ikhwani wa akhawati, dito tayo muna. Saan tayo? Taas. Sa economic logic, mantikul akli, no? Sa economic logic, kunin natin ito mamaya. Sa economic logic po, sa ekonomiya, tinatawag itong principle of efficiency. Anong principle? Efficiency. Efficiency. Principle of efficiency. Hasanan. Ang paggamit ng limitadong yaman sa paraang makapagbibigay ng pinakamataas na kabuuang kapakinabangan, total utility, sa Islam, ito ay kaakibat ng prinsipyo ng, anong prinsipyo? Adal. Ano yung adal? Katarungan. In Tagalog. Katarungan or justice. Tama po ba? At saka, ihsan. Nakuha natin yan Sa ihsan, kaya natin nakuha to? Kabutihan. Naibigay natin na example yan. So, huna ya ikhwani wa akhawati, ang rational na prioritization, ang rational po na prioritization ay pundasyon ng tamang paggamit ng yaman. Ang scarcity po ay hindi kakulangan ng likha ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi hamon upang gamitin ng matalino ang mga biyaya. Ang Islamikong ekonomiya ay nagtuturo ng discipline in consumption, moderation in spending, and justice in allocation. May tatlo siya. No? Isulat ninyo yung ikhwani wa akhawati. Ang Islamic ekonomiya ay nagtuturo ng discipline. Anong discipline? Consumption. No? Ano pa? Una yan, moderation. Moderation. Ano moderation? Moderation in spending. No? Pangatlo, justice. Hindi po justice system. No? Justice in allocation.
Naam. So yan po ang Islam. Ang pagpili batay sa relative importance ay nagbubunga ng pinakamalaking benepisyo para sa tao at lipunan ayon sa kalooban ng Allah. Ayon po sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa natin dyan, sa lahat na nakuha natin, sa ekonomiyang Islamiko po, sa Islamic economics, sa iktisadul Islami, ang tamang pagpili, al-ikhtiyar ng pangangailangan ay isang uri ng ibada. Kapag ginamit mo ang iyong yaman ayon sa prioridad ng Sharia, una ang pangangailangan, pangalawa ang kapakinabangan, at panghuli ang luho, ikaw ay nagiging tagapangalaga. No? Tagapangalaga ng mga biyayang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka annahu law kanatil mawarid ghayra mahduda, no? Ay ano mangyayari? Inshallah, mamaya-maya, nandyan sa baba. Barakallahu fikum. Ito. Kunin natin mamaya-maya. Linisin muna natin to. Barakallahu fikum.